Yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo. Na nag-DPWH kami. Yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo. Na nag-DPWH kami. Na nag-DPWH kami. Kano karami kotse meron kayo? Parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 40 plus. 40. Ano, nagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi. Hindi na nga. Sa dami. So, mostly American cars siya. Sa nila, white and black. Yung Lincoln Navigator siya. Black and white. Black and white. Yeah. GMC Denali. So, black and white version din siya. Walang ganito sa Philippines. Sa YouTube? Oo, nasa Grand Wagoneer. Pinaship ko from the US. From the US. Nagmamaneho ka rin. Marunong mag-drive, left, right. Hindi marunong mag-park. Si Suburban. Tsaka si Wow, ganda. Alphard, Dodge Ram. And then the Tundra na Toyota. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito dito, no? Pilipinas. And then the Toyota Sequoia. Ayan, narinig ninyo ang sagot ni Ma'am Sarah Vizcaya sa interview ni Sir Julius Babaw, na ang sabi, ang tanong kung ano ang naging daan, bakit sila ay yumaman o gumanda ang buhay. Ang sagot naman ng babae ni Ma'am Sarah ay mula na nang sila ay naging DPWH. Malinaw yun. Parang gateway para gumanda ang buhay ninyo. Na nag-DPWH kami. So, yumaman sila dahil sila ay nagiging DPWH. Yun ang sagot. Wala tayong tutol sa pagyaman ng isang tao basta sa legal, hindi illegal. Maimbestigahan ito sa Senado ni Kamar Kulita, ay sana lalabas ang katotohanan. At sana ito ay legal para walang magiging problema si Ma'am Sarah Vizcaya. At inuulit ko, hindi tayo nagbibintang ng tao sapagkat napakasarap yumaman kung nasa legal